Tayo po mag-uumpisa na. Isang mapagpalang gabi ho sa ating lahat, at lalong-lalo na ho sa ating Panginoon. At tayo po muna ay manalangin. Ama naming nasa langit, Lord. Dakila ho kayo sa aming buhay, Panginoon. Kataas-taas ang Diyos na may gawa ng lahat, Panginoon. Kayo'y banal, Panginoon. Kayo'y hindi nagbabago, Panginoon, Lord. Kayo'y laging tapat sa inyong mga pangako, Panginoon, Lord. Salamat ho, Panginoon, sa patuloy niyong pagsama sa amin sa buong maghapon, Panginoon. Salamat sa inyong biyaya, Panginoon, Lord. Salamat ho sa inyong katapatan sa amin, Panginoon, Lord. Patawarin ho kami, Panginoon, sa lahat ho ng aming mga pagkukulang, Panginoon. Sa lahat ho ng aming pagkakasala, Panginoon. Sa aming mga kahinaan, Panginoon, Lord. At bagamat kami may mga kahinaan, ay laging sapat ho ang inyong biyaya para magawa namin kung ano po yung nararapat, Panginoon Lord. Salamat po, Panginoon Lord, sa gabing ito, at nagkaroon ho uli kami ng pagkakataon upang pagbulay-bulayan ng inyong mga salita, Panginoon. Salamat po dahil nariyan ho kayo palagi sa amin para pumagitna sa bawat programang inyong itinalaga sa bawat isa, Panginoon Lord. Patuloy ho kayong kumilos sa aming buhay, Lord. Kayo po ang magbigay ng kalakasan sa amin. Sa pamamagitan ho ng mga ibabahagi ng bawat isa, Panginoon Lord. Kayo po ang pangusap sa bawat isa, Lord. Pakaingatan niyo ang aming mga puso at isipan, Lord, na ang mga mensaheng aming maibahagi ay mga mensaheng nagmula lamang sa inyo, Panginoon Lord, sa gabay ho ng inyong banal na Espiritu, Lord. At ngayon po, sa inyo ho namin pinagkakatiwala ang lahat, ang buong gawain ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Amen. At ngayon nga po ay narito na ho tayo sa Exodus chapter 22. Dito nga po, patuloy pong naglahad ng mga alituntunin kung yung mga pinagbabawal na kautusan, at kalakip ho nun yung mga penalty. At sa bandang huli po ng verse na nandun, yung verse po na sa verse 31, at kayo'y magpapakabanal na tao sa akin, na ano pat huwag kayong kakain ng anumang laman na nalapan ng ganit sa parang, inyong ihagis sa mga aso. At yun, so bakit po ba nagpadala ang Panginoon na mga alituntunin ng tipan para sa lahat ho ng mga Israelita? Siyempre, yun po ay ipinadala, yun po ay ibinigay sa atin para ating sundin. At siyempre, ang layunin ho ng Diyos, kaya ho gusto niyang sundin lahat ng kanyang mga pinag-uutos, lahat ho ng kanyang mga sinasabi, ay siyempre para maging ganap tayo sa kanyang harapan, na maging maging banal, na ganoon. Yun po ang layunin natin bilang mga Kristiyano, na maging tayo ituring ng Panginoon ng mga pinabanal niya, na ganoon nga po. Siyempre magagawa ho natin yun kung tayo magagawa nating sundin ang lahat ng iyon. At ito po ay nakasulat ho dun sa nakaraang verse nakaraang chapter, na sa Exodus chapter 19 verse 5 to 6. Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin, na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong lupa ay akin, at kayo ay magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin, at isang banal na bansa. Ito ang mga salita na inyong sasalitaan sa mga anak ni Israel. At ayun po, siyempre, kasi nga po ang mga Israelita po ay talagang bukod tangi siya sa lahat ng mga bansa, dahil ang
ang Israel po ang bayang pinili ng Panginoon dahil doon po nagmula ang ang lahi ng mga naunang lingkod ng ating Panginoon. Unang-una nga po sila Abraham, sila Isaac, sila Jacob, at ayun po, at doon ibinigay niya ang kanyang mga pangako sa mga lingkod niyang iyon, at yun po ay minana rin ho natin na ganun nga po. At syempre nag-umpisa ho yun sa mga Israelita, at tayo pong mga hentil ay mga anak din ng Diyos na kumbaga tayo mga adopted, tayo mga spiritual Israelites na tinatawag nga, ika nga, na ganun. At syempre kung magagawa nating pahalagahan yung lahat po ng mga alituntunin na ibinigay sa atin ng Panginoon, yung lahat ho ng kanyang sinasabi, syempre kung ating pahalagahan, ito nga pong ating patuloy na pinag-aaralan, ito pong Biblia, ito pong manual ng ating buhay, ay yun talagang ganun na nga po ang pangako sa atin ng Panginoon, na talagang ituturing niya tayong naiiba sa lahat, na bukod tangi sa lahat, tayo ituturing niya na isang kaharian ng mga saserdote. Siyempre, ang saserdote po, yun po yung nung unang panahon, yun po yung mga punong pari. At siyempre, yung mga ganun, yung mga punong pari, sila po yung mga taong talagang may masigasig na pag-aaral ng salita ng Diyos. At siyempre, hindi po doon na lilimitahan sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Siyempre, dapat isinasapamuhay po lahat ho ng mga inaaral na ganoon nga po. At siyempre, kalakip ho nun, napakahalaga rin po nung nakasulat sa huli na ito ang mga salita na inyong sasalitaan sa mga anak ni Israel, na ganoon. Talagang utos din ho ito sa atin ng Panginoon na karapat na dapat lang po nating ibahagi sa iba yung mensahe na ating natanggap mula sa ating Panginoon, yung yung pangakong yung dakilang pangako sa ating Panginoon na kaligtasan, na yun po ay pangako niya sa lahat ng tao, at yun po ay makakamit ng lahat ng taong sasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Na syempre kung ganoon nga po, kung tayo po ay talagang magsusumikap na pahalagahan ang salita ng Diyos, at yun, mapapatunayan nga na talagang kung talagang pinapahalagan natin ang salita ng Diyos, kung tayo'y magiging consistent sa ating ginagawa, na lagi natin siyang ipinaprioritize na unahin sa lahat ng pagkakataon. At syempre, kung ating isa sa pamuhay nga ito, at syempre, at isa pong kagaya nga po nung mga nakaraang pinag-aralan natin, di ba, alam naman ho natin na ang mga Israelita ay pinalaya inilabas ng ating Panginoon mula sa Ehipto, at hindi ho yun ganun kadali. Marami pong ginawang himala ang ating Panginoon, at ipinakita ho ng Panginoon sa lahat ng mga Israelita kung gaano siya kamakapangyarihan, na talagang 10 salot ho yung pinadala niya sa buong Ehipto para lamang sila ay palabasin na sa Ehipto. At yun, sa bandang huli, na hanggang sa humantong sila sa may pangpang ng Red Sea, at yun, tila baga napaka-imposible na lang makatakas doon dahil dead end na po yun eh. Pero gumawa po ang Panginoon ng isang napakalaking himala na napaka-imposible baga sa kaisipan ng tao, pero ginawa ng Diyos. Talagang hinati po niya yung Red Sea para po makatawid doon ang lahat po ng mga Israelita, at yun din po ang ginamit ng Panginoon para
puksain po lahat po ng mga Ehipsyong humabol sa kanila. At basahin ho natin yung sa basahin ho natin yung sa Lucas chapter 1 verse 74 to 75 na ipagkaloob sa atin na yamang nangaligtas sa kamay ng ating mga kaaway ay paglingkuran natin siya ng walang takot sa kabanalan at katuwiran sa harap niya lahat ng ating mga araw. At yun, di ba nakakapanghinayang po na although sa mga panahong yun, ipinakita po ng ating Panginoong Diyos yung kanyang yung kanyang hindi maipaliwanag na kapangyarihan na walang makakasukat ni sino man na kung gaano kalaki yung kanyang kapangyarihan na talagang walang imposible ho sa kanya sa lahat po ng kanya magagawa. Ipinakita niya na po yung napakalaking himala na yun, hinati po niya yung Red Sea para mailigtas ang mga Israelita. Pero sa kabila ng yun, nung sila'y nakaligtas na, ay naroon pa rin yung pagdududa nila sa Panginoon, na naroon pa rin po yung takot na sila nga po ay patuloy na nagrereklamo na dapat maigi pa daw ay hindi na sila pinaalis sa Ehipto. Kung sila man ay mamamatay man lamang sa gutom sa disyerto, na ganoon nga, na nakita na nila yung napakalaking kapangyarihan ng ating Panginoon, pero nagduda pa rin sila sa kakayahan ng Panginoon na pababayaan silang mamatay sa gutom. Na ganoon nga po, na masyadong naging after sa laman. Di ba? Kaya po sila linigtas ng Panginoon doon sa sitwasyong iyon. Pinawitness sa kanila yung kanyang kapangyarihan para makapaglingkod tayo sa Panginoon ng walang takot, na may buong pagtitiwala sa ating Panginoon. At syempre, kalakip nun na kagaya nga ho nung pinag-aralan natin nung nakaraan, na dapat ho tayo, wala ho dapat tayong ibang katakutan kundi ang ating Panginoon lamang. Na kasi siya po ang may hawak ng ating buhay. Ang ating Panginoong Hesus ang tumubos ng ating mga kasalanan. At ayun, na hindi dapat tayo matakot sa lahat po ng yan. At kung tayo nga po ay merong banal na takot sa ating Panginoon, ay magagawa nating sundin lahat ho ng kanyang mga pinag-uutos, at magagawa nating sundin lahat ho ng ating mga napag-aaralan, na magagawa nating maisabuhay iyon. At yun nga po ay nakasulat din ho sa ayun, basahin ko na lang po yung sa unang Pedro chapter 1 verse 13 to 17. Kaya't inyong bigkisan ng inyong mga baywang ng inyong pag-iisip, na maging mapagpigil kayo, at inyong ilagak ng nalubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Hesukristo. At dito po sa 13, di ba nga po, yung bigkis po yung bigkisan ang baywang ng inyong pag-iisip. So di ba nga po, yung bigkis po ay nilalagay po sa baywang, di po sa baywang natin para di ba, halimbawa kagaya ho ng sinturon. Kaya po tayo naglalagay ng sinturon, syempre para hindi tayo mahubuan. At yun, yung simbolismong yun ay pumapatungkol ho na kailangan manatili sa pagharap natin sa ating Panginoon, ay manatili tayong nagbibihis nung bagong pagkatao na ibinigay sa atin ng Panginoon, para hindi
para hindi tayo matagpo ang hubad sa kanyang harapan na nakitang-kita yung ating kahihiyan na nagkaroon tayo noon nung dahil ho dun sa ating lumang pagkatao, na ganun nga, na kaya po yun kaya't inyong bigkisan ang inyong baywang ng inyong pag-iisip, na dapat lagi tayong mag-ingat sa ating mga ginagawa, na sa ating pag-iisip lagi ho tayong sumangguni sa ating Panginoon, na ganun nga po, na lagi tayong sikapin natin na mamuhay ng may kabanalan, at na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ng ating Panginoong Hesukristo. At ayun, sa ating paglakad sa kabanalan, kailangan matuto tayong maging matiisin tayo. Anuman po ang mga kasinungalingang sabihin sa atin ni Satanas, ay magawa nating i-resist yun, na talagang mapaglabanan, na wag tayo magpadala sa mga kasinungalingang sinasabi sa atin ng kaaway, na wag tayong magpagtinga sa mga kasinungalingan na yun, at talagang lagi nating tanawin yung pag-asa na makamit natin yung pangako sa ating Panginoon na buhay na walang hanggan. Yun lang naman po talaga dapat yung lagi nating tanawin, na dahil po talagang syempre talagang dapat wag tayo magpabulag sa lahat ng mga problemang ating kinakaharap. Ang lagi nating tanawin ay kung gaano makapangyarihan ang ating Diyos, na ganoon nga, at na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mag-asal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita, na kayo'y nasa kawalang kaalaman, na ayun, talagang lagi tayong pinapaalalahanan na talagang dapat kalimutan na ho natin yung hindi naman sa kalimutan, dapat po talaga magawa nating talikuran na natin yung luma nating pagkatao, na talagang nung hindi pa natin nalalaman yung kung ano yung katotohanan, dapat lagi tayong umasa lagi sa ating Panginoon, na ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. At ayun, at kung inyong tinatawagan na Ama, at kung ang inyong tinatawagan na Ama siyang walang tinatanging tao, na humahatol ayon sa gawa ng bawat isa, ay gugulin nyo sa takot ang panahon ng inyong pangingibang bayan. At ayun nga po, dahil nga po ang kagaya nga ho nung naibahagi ng ating kapatid nung nakaraang gabi, na ang Panginoon ay wala pong sinisino yan, wala po yung itinatangi, wala ho siyang favoritism, na dahil po siya ay tumitingin ho sa ating gawa, na kung paano tayo mamuhay dito sa lupa nang may pagtalima sa ating Panginoon, na dapat tayo manindigan sa ating pananampalataya, na ganoon nga, na at yun, syempre na talagang dahil nga po sa pagkakakilala natin sa Panginoon, na dahil ngayon na talagang sa ating patuloy na pag-aaral ay talagang habang tayo
patuloy na lumalalim sa pagkakakilala sa ating Panginoon, ay dapat ay patuloy din ho tayong namumuhay ng may banal na takot sa ating Panginoon habang tayo'y naririto pa sa daigdig, dahil nga po sa panahon ng inyong pangingibang bayan. At kasi nga po, di ba, ang sabi nga po, tayo naman po talaga ay hindi talaga taga rito sa daigdig. Ang tunay na tahanan natin ay sa langit. Tayo po ay mga manlalakbay lang dito sa sanlibutan. At habang naririto pa tayo, sa buong buhay tayong maglingkod sa ating Panginoon, na sikapin natin na yun nga, na mamuhay tayo ng may banal na takot. At kung tayo may banal na takot sa Panginoon, magagawa na nating sundin lahat ng kanyang mga inuutos sa atin. At ayun po, at salamat po sa Panginoon. At ang susunod naman po ay ang na magbabahagi ay si Sis Ira. Ang hirap na things. Sige po. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa, lalo't higit po ay sa ating pong Panginoon. Sa akin po ay sa Exodus chapter 22 verse 20. Sabi po dito, sino mga maghandog sa Diyos-Diyosan ay dapat patayin, sapagkat kay Yahweh lamang dapat maghandog. Ang nilagay ko po dito, dapat bang mamatay physically? Di ba po hindi naman, dahil ang pinatutungkulan po dito na dapat mamatay ay yung hindi mabuting espiritu na nasa loob ng isang tao. Yung hindi mabuting espiritu na namumuhay sa loob ng isang tao at nagdudulot ng kaparaanan para siya ay magkasala. Yun po yung tinutukoy doon na dapat patayin doon sa isang tao. Hindi yung isang tao. Kasi kagaya nga po ng Panginoon, di ba? Ang Panginoon, kung tumingin sa tao na makasalanan, ay magkabukod. Bukod ang tao sa kasalanan. Bukod ang tao na i-commit yung buhay niya dun sa kasalanan. Ibig sabihin, magkaiba siyang tinitingnan ng Panginoon. Kaya, dahil ganun kalaki yung habag ng Panginoon, kaya po yung pinatutungkulan dito, ang dapat mamatay ay yung mga kasalanang nabubuhay sa atin. Yung mga pagkakamali, mga karumihan, po na nagiging dahilan para hindi tayo maging kalugod-lugod at karapat dapat sa Panginoon. At kabilang nga po doon yung binabanggit na kapag ang isang tao ay naghahandog sa Diyos-Diyosan ng kung anong bagay, minsan ay ang sarili, ang sabi doon, dapat ay mamatay yung espiritu na nasa loob nila, dahil yun yung nagiging dahilan para sila maging makasalanan sa harapan ng Panginoon. At kung yun yung maitatama, ay yun din yung magiging dahilan para makalaya sila at patuloy na ang isang tao ay makapamuhay sa mabuti at dun sa kalooban ng Panginoon kung saan malulugod ang Diyos. Kasi ang sabi na malinaw naman po ang sinasabi sapagkat kay Yahweh lamang dapat maghandog. Sabi doon, kanino lang? Sa Panginoong Jesus lang. Dahil sabi sa Aklat ng Gawa, chapter 4, verse 12, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Malinaw po doon, sabi doon, walang ibang pangalan na ibinigay. Ibig sabihin, pag walang iba, yun lang yun, yung pangalan lang yun ng Panginoong Jesus, kasi wala ngang iba Ibig sabihin, iisa yun. At dapat na maunawaan yun ng tao. Dahil totoong mapanibuguin ng ating Diyos. Ano po? Yung nagseselos. Kaya kailangan ay yung paglilingkod natin sa Panginoon, yung paghahandog natin sa Diyos, talagang kung sa Panginoon lang talaga. Hindi na sa kung ano pa mang bagay. Kaya tulungan po tayo ng Panginoon maging tapat sa Kanya, maging mabuti, at patuloy po na laging maging kalugod-lugod dun sa pamumuhay na meron tayo, at lagi nating taglayin ay ng ating kalooban ay espiritu na nagmumula sa Panginoon. Kaya salamat po sa Diyos. Purihin din po ang Panginoon sa katagumpayan po ng meeting ng mga kabataan kanina sa Lukong. Salamat po sa Diyos, sa Panginoon po ang pinakamataas.
na papuri at pasasalamat. Amen purihin ho ang buhay. Purihin ho ang Panginoon sa buhay ng ating kapatid at napakalinaw ho nun na dapat po talaga na ganun na dapat ang patay natin ay yung pagnanasa ng ating laman. Dahil po ang ating Diyos ay mapanibughuing Diyos na ang gusto lamang po niya ay siya lamang ang Diyos na ating sinasamba. Siya lamang po ang sinusunod natin. At yun nga po, sa panahon ngayon ang mga tao ay maraming tinuturing na Diyos na di ba kung sa mga panahon ng lumang tipan marami silang yung mga ginagawang Diyos-Diyosa na gawa sa ginto, sa pilak, sa tanso, sa bakal, kahoy, ganun. At ngayon, kung sino po yung ating sinusunod, ay yun po yung tinuturing nating Diyos. At kung ang nasusunod ho sa ating buhay ay ating sarili, ay itinuturing nating Diyos ang ating mga sarili. At halimbawa, masyado tayong nagpapaalipin sa salapi, ay yun din po ang tinuturing na Diyos ng taong iyon. At kaya dapat po dapat manatili tayong dapat sa Diyos lamang po tayo umaasa sa lahat ng pagkakataon. Siya lamang po ang lagi nating sinusunod. Siya lamang po lagi ang nasusunod sa ating buhay at ayun nga po. Kaya kung siya po lamang ang nasusunod sa ating buhay, ay yun, isang patunay po yun na siya po ang itinuturing nating Diyos na ganun nga po. At ayun po, salamat po sa buhay uli ng ating kapatid at ang susunod na pong magbabahagi ay si Sis Biena. Hindi po mapagparanggali po sa ating lahat, dadating sa ating Panginoon. At ngayon po ay nasa Exodus chapter 22 na tayo. At ang napili ko po yung last verse. Sinasabi po dito, sabi po sa verse 31, Exodus chapter 22 verse 31, sabi po dito, kay aking bayang pinili, kaya huwag kayong kakain ng karne ng hayop na pinatay ng mabangis na hayop. Ipakain niyo iyon sa mga aso at purihin po yung pagkabasa po ng banal na kasulatan po ng ating Panginoon. At dito po, ay nung binubulay-bulay ko po kanina itong verse 31, at binasa ko din po yung buong chapter. At yun nga po, ipinatutungkulan maging sa kagabi po, ipinatutungkulan sa mga batas, mga alitantunin at mga utos po ng ating Panginoon. At dito rin po, sa verse 31, pinapakita po sa atin dito na, di ba nga po, ang bayang Israel ay pinili ng ating Panginoon. At dito, pinakikita sa atin at pinapaunawa sa atin ng Panginoon na tayo ay bilang lingkod ng Diyos ay nandun na pinili tayo ng Panginoon. Kasi kung ating pong mauunawaan itong verse 31, ito po ay patungkol sa pag-iingat sa atin bilang anak ng Diyos, ng ating pong Panginoon. Kasi sabi dito, kaya kayo'y aking pinili, kaya't huwag kayong kakain ng karne ng hayop na pinatay na mabangis na hayop. Pakain nyo iyon sa mga aso. At dito, gusto po ng Panginoon na ipaunawa po sa bawat isa sa atin na yung pinili niya at bilang tinuturing ng anak bilang lingkod ng Diyos. Diba po, nandun na gusto tayong ingatan ng Panginoon sa lahat ng bagay. Kasi dito, unang-una, dito sa verse 31, unang-una sinabi niya dito, kay aking bayang pinili. At basahin po natin, may isa pong verse akong babasahin sa unang Thessalonica 5:19. Ang sabi po doon, hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. At dito po, pinapakita dito na dito sa verse 31 po sa Exodus chapter 32 na nandun yung gusto tayong ingatan ng Panginoon. Saan po? Sa mga bagay na maaring
maaring magkasala tayo, maaring magawa natin na hindi nakalulugod sa Panginoon. Kasi nga po, pinili tayo ng Panginoon, hindi po para tayo iparusahan, kundi para tayo iligtas doon sa mga kasalanan na nagawa natin. Di ba po ang Panginoon na nag-sacrifice sa atin para sa ating mga kasalanan. At ngayon po, habang tayo naglilingkod sa Panginoon, ngayon po sa kasalukuyan, nais din po ng Panginoon na huwag tayong manatili dun sa mga pagkakasala, huwag tayong manatili dun sa mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon. Kasi gusto ng Panginoon, kasi di ba nga po, sabi ko dun sa binasa ko sa Thessalonica, na hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan. Ibig sabihin po ay ng Panginoon na dumating tayo sa point na dahil dumating tayo sa point na dahil alam niyo po, sabi nga po doon sa isang verse na hindi ko po matandaan yung verse na nabasa ko, na marami ang tinawag pero kakaunti yung pinili. Correct me lang po kung mali po ako. Hindi ko po maalala yung verse marami yung tinawag pero kakaunti yung pinili. At ayaw ng Panginoon kasi lahat tayo ay tinatawag ng Panginoon para maglingkod sa Panginoon, para paglingkuran natin ang ating Panginoon. Lahat tinatawag tayo para ibigay natin yung buhay natin sa Panginoon. Pero huwag tayo dumating sa point na hindi tayo makasama dun sa pipiliin ng ating Panginoon. Kaya gusto ng Panginoon, ngayon pa lang habang naglilingkod tayo sa Panginoon, nandun yung pag-iingat niya sa atin, nandun yung paalala niya sa atin sa mga bagay-bagay. At alam ko po na alam niyo kung paano tayo ingatan ng Panginoon, lalo sa mga bagay na hindi nakalulugod sa Kanya, para hindi tayo magkumit ng mga pagkakasala, mga bagay na hindi nakalulugod sa Kanya. At dito sa verse na to po, yun yung pinakang nakuha kong aral po dito, na gano'n na lang tayo ingatan ng Panginoon kasi pinili tayo ng Panginoon. Kaya gusto ng Panginoon na huwag tayo makapagpungit ng mga kasalanan at mga bagay na hindi nakalulugod sa Kanya. Kasi gusto ng Panginoon, sabi narinig ko din po kanina, kawangis tayo ng ating Panginoon. Pinabanal na tayo ng Panginoon. Kaya naman po, tayo bilang lingkod ng Diyos ay gawin natin yung buhay natin na gawin natin yung buhay natin na alay natin sa Panginoon. Di ba pag sinabing alay para sa Panginoon, di ba po hindi naman tayo nagbibigay ng alay sa Panginoon na basura. Di ba po yung buhay natin, huwag nating ialay sa Panginoon kung yung basura lang naman yan sa, totoo po yun. Alam niyo po yun, may narinig na po ako kanina na dapat pala tayo bilang lingkod ng Panginoon ay hindi tayo vacuum. Di ba po, pag sinabing vacuum, siya yung humihigop ng mga dumi, siya sa kanya pumupunta, yung mga alikabok. At napakinggan ko po kanina na tayo pala bilang lingkod ng Panginoon, huwag tayong vacuum. Na kung ano-ano lang ang nakukuha natin sa paligid, kung ano-anong karamihan na nakukuha natin dito sa mundo na ito. Kaya naman po, nais po ng Panginoon, na dahil pinili na tayo, pinitin natin yung buhay natin bilang kalugod-lugod sa Kanya, bilang alay na nakalulugod sa Kanya. At yun lang po, na napakahalaga na sa atin bilang anak ng Diyos, ay gawin natin o gamitin natin yung buhay natin. Gawin natin yung buhay natin na maging alay sa ating Panginoon, na bilang kawangis talaga ng Panginoon. Huwag natin ialay yung buhay natin na basura lang. Di ba po ang hirap ialay? Di ba po pag mag-aalay ka, pag magbibigay ka sa isang tao, di ba po hindi ka basta-basta pwedeng magbigay ng sira-sira, na parang madumi. Di ba po, kailangan yung buhay natin ay ialay natin sa Panginoon. Talagang karapat dapat tayo sa harapan ng ating Panginoon. Kasi yun yung nais ng Panginoon. Sabi ko nga po doon sa Thessalonica kanina na binasa ko, hindi tayo pinili ng Panginoon para parusahan, kundi para iligtas po tayo. At yun naman po yung gusto kong pagtuunan po dito ng pansin, na tayo ay bayang ipinili po ng Panginoon.
magaya ng mga Israelita. At yun lamang po, si Diyos po yung pinakamataas sa papuri. Amen. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng ating kapatid. At totoo po yun. Talagang ganun nga po. Dahil po naparito po ang Panginoon hindi para tayo ay hatulan ng bigla-bigla na lamang. Naparito ang Panginoon para tayo ay iligtas mula sa pagkakasala. At ayun, yun po ang layunin ng ating Panginoon, na ihiwalay tayo sa pagkakasala, na alisin yung sa ating buhay, yung pagkakasala, yung luma nating pagkatao. At dahil nga po doon, binihisan tayo ng Panginoon ng bagong pagkatao. At ayun, sa yung bagong pagkatao yun ayun nga po yung nakalagay po sa Romans 12:1, na kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At ayun, kaya ho tayo ini-encourage na mamuhay sa kabanalan. Ay dapat magawa nating ialay yung ating buhay na wala talagang kapintasan, na ganun nga, na kalugod-lugod sa paningin ng ating Panginoon. At yung ginagawa natin, yung paggawa natin ng mabuti sa ating kapwa, na nakalugod-lugod sa ating Panginoon, ayun po yung pamamaraan natin ng pinakadakilang pagsamba sa ating Diyos. Yung sa lahat ho ng ating ginagawa, basta ho tayo gumagawa ng mga bagay na maayos sa ating Panginoon, yung kung nagagawa nating paglingkuran ng ating kapwa, ay pinaglilingkuran din ho natin ang ating Panginoon sa mga simpleng bagay, na kahit po yung may makita tayong kalat sa tabing daan at magawa nating pulutin iyon, ay pamamaraan din ho yun ng paglilingkod sa ating Panginoon. Yung sa mga maliliit na bagay. At syempre, hindi doon nalilimitahan. Dapat gumawa rin ho tayo ng mga bagay na talagang makakapagbago rin ng buhay ng ibang tao, na mahikayat ho natin sila na makilala ang ating Panginoon at tanggapin siya bilang tagapagligtas. At yun po, purihin po ang Panginoon sa buhay ho ng ating kapatid. At ang susunod naman po ay si Siski Ax. Makikinig po muna ako. Ay sige po, at baka po meron pa pong nais magpahayag ng papuri sa ating Panginoon sa pamamagitan ho ng pagbabahagi ng kanilang mga patotoo. Ay sige po, at ngayon po dito na po nagtatapos ang gawaing itinalaga sa atin ng Panginoon, at inaanyayahan ko po si Siski Ax upang manguna sa atin sa pananalangin sa closing prayer po. Sige po. Sige po, tayo po yung manalangin. Lord, maraming salamat po sa gabi ito, sa mga salita din po, Lord, na amin pong narinig, at maraming salamat din sa mga salitang ibahagi po ng aking mga kapatid. Patuloy niyo po kami, Lord, ingatan sa bawat araw, at kayo po yung patuloy na gumabay po sa amin sa lahat po na aming gagawin, at nga, Lord, lahat po ng mga ginagawa po namin ay mga bagay na nakakarangal sa inyo. Patuloy niyo din po kaming ingatan, Lord, sa lahat po ng mga tao na nakakasalamuhan namin, at maging kaliwanagan po kami sa mga
sa sa, sa kanila. At Lord, hiniling ko din, Lord, na bigyan niyo po kami ng maayos na pahinga ngayong gabi at ingatan din po ninyo ang aming pamilya. Patuloy din niyo po ninyong tugunan yung pangangailangan po ng bawat isa sa amin. At ganun din, Lord, bigyan niyo din po ng kagalingan yung mga taong may karamdaman po. At sa inyo po yung pinakamataas na papuri. Salamat in Jesus' name, Amen. God bless po. Good night po. God bless po. God bless po.